Magandang araw mga amo at welcome sa Pilot Platforms. So sa video na to ay magkokomento tayo patungkol po dito sa nagaganap sa kasalukuyan na Bicam Conference. Ang tinatalakay ay ang 2026 National Budget. So nanood tayo ng mga ilang videos nung nasabing Bicam at ang pumukaw sa akin ng atensyon ay syempre ito nga pong taunang budget ng DPWH na kung saan nagkaroon ng diskusyon sa pagitan ng Kongreso at ng Senado. Alam niyo po, ang bicameral conference ay grupo ng grupo ng mga Senado o grupo ng Senado at ang grupo naman ng representante o ng mga congressman natin. So, initially, inaasahan ko sana. Well, hindi lang naman siguro ako, maging kayo pong mga amo ko na sumusubaybay dito sa aking channel, na ang akala ko kapag itong BICAM conference na to ay kinere o in live stream, ay ang bawat ahensya ng gobyerno na ika nga ay nagpapa-approve ng taon ng budget ay kahit papaano man lang ay may mga slide na tayong makikita sa screen na kung saan ay makikita natin kung saan gagastusin itong kanilang budget na hinihingi. So sadly to say, hindi ko nakita yung mga dapat kong makita katulad nilang dapat naka-itemize sa screen ng mga nanonood na mamamayan at nag-uobserba dito sa pagtalakay sa topic ng budget, yung mga ika nga ay mga proyekto, lalong-lalo na, siyempre nakatingin po tayo ngayon, ang nakatuon ang ating atensyon dito sa, well, ay nako, may insekto, sensya na kayo. Yung mga proyekto na dapat napopondohan nila itong darating na 2026. So inaasahan ko kahit man lang sa screen natin ay may slide na makikita natin kung anong rehiyon ba ang mga magkakaroon ng proyekto sa 2026. Well, syempre inaasahan natin lahat ng rehiyon sa buong bansa ay may mga proyekto na ika nga gagawin sa 2026. So dapat sana naka-itemize yun, di ba? At nakikita natin. At nakikita natin yung mga insekto na to, kailan ako nagbablog. Ay, nako. Sensya na kayo kung medyo magalaw ako. At maraming insekto ngayon dahil malamig na ang panahon at nakabukid kami. So, o naliligiran kami ng mga talahib. So, maraming insekto. Well, again, katulad ng sinasabi ko kanina, dapat man lang sana sa bawat rehiyon nakikita natin sa screen kung anong rehiyon ang may mga proyekto at kung ano-ano. So, kasi parang nagtatanggol ka ng thesis mo eh. Hindi mo ba, lalo sa mga nagkukulehiyo, alam nila to. Idine-defend mo yung thesis mo. So, dapat na ipapaliwanag mo ng maayos yan. Katulad lang din po ng budget na to. Kumbaga, walang visual eh. Wala tayong visual na nakikita kung magkano ba, anong mga proyekto, at magkano ang gugugulin natin. Parang ang naiintindihan ko dito, bagamat hindi naman tayo matatas sa English, kumbaga yung sum total lang ang parang nadidinig ko na laging pinag-uusapan ulit sa DPWH. Parang nasa 600 billion yata. Tama niyo lang ako kung mali ako. Pero doon daw sa initial na pagtalakay ng Kamara dito sa taunang budget natin ay sa DPWH ay binawasan nila ng around 50 to 60 billion. Pero ngayon po na nasa bicameral conference na,
o nasa BICAM na ay pinababalik yung ng DPWH, yung ikinaltas na yon dahil para tatapusin yata sila sa mga proyekto at ang sinasabi may mga proyekto daw na tatamaan kapag hindi na ibalik yung ikinaltas ng House of Representatives. Ngayon, ang sinunod naman yata ng Senado sa kanilang pagbusisi sa taon ng budget natin ay inalis nga daw. Kumbaga sinundan lang nila yung ano yung inalis, pero ngayon, ang gusto yatang mangyari ay ibalik yung ibinawas, which is 50 or 60 billion. So, doon parang medyo nadismaya ako dahil parang maliwanag na sa akin na itong budget na naman na to, itong 2026 national budget, bagamat hindi pa naman totally nakatapos dahil DPWH pa lamang ang inatakil nila, maraming inconsistencies ka nga. So, yan ngayon ang hinihimay ng magkabilang panig kasama ng DPWH Secretary si Edson. So, dito pa lang, pagdating pa lamang sa, kumbaga sa pera, sa pondo ng DPWH, parang nawawalaan na ako ng tiwala na ito ay isa o kumbaga itong ipinagmamalaki nilang darating na budget natin sa 2026 ay mukhang katulad lang din ng 2025 na kung saan ligid ito sa korupsyon. Hindi ho ba? Dahil hindi magkatugma ang numero malaki ang discrepancies tapos yung mga ibinabawas ngayon na nasa BICAM ay gusto nilang ibalik. Di ho ba? At katulad nung sinabi ko, hindi nakikita ng mga tao kung ano ba talagang eksaktong halaga o kung saan ilalaan yung pera na yon. Hindi natin nakikita. Di ba? Parang sila lang ang nakakakita ng mga numero. Bakit hindi nila i-flash doon sa kanilang screen? Sa screen natin, sa pinanonood natin. Di ba? Para makita rin natin kung magkano ba yung ibinawas at bakit kinakailangan ibalik. Saan dadalhin? Di ba? Parang ang halimbawa nito, parang natigil yata yung ano nila. Nagkaroon sila ng break dahil parang merong problema rin dito sa proyekto ng Farm to Market Project o mga kalsada po ito. Infra. Hindi ko lang alam kung sakit ng DPWH ito, pero sigurado kalsada yan sa DPWH yan. So doon din may problema din. So ang daming question. Ngayon may mga komentarista, may mga sikat na komentarista na nagdududa na kung matatapos ba sa oras itong deliberasyon ng 2026 national budget, pero yung ilang senador tiwala na matatapos ito. Ngayon, ito ang katanungan diyan. Kung dito pa lamang sa deliberasyon ng BICAM ay nagkakaproblema na sa sa taunang budget ng bawat ahensya, nagkakaproblema na dahil siyempre may inalis tapos may nais ibalik uli. Gusto nilang ibalik uli. Bakit? So, ang depensa lang ay baka hindi matuloy o maraming proyekto ang maaaring tamaan. So, dapat tanungin natin, ano-ano yung mga proyektong tatamaan kung sakasakalit hindi ibalik. Itong 50 or 60 billion na ikinaltas ng Kamara. Hindi ho ba? Magandang tanong din yun. Pangalawa, kung around 600 or 700 billion pesos ang nakalaan na budget sa DPWH, correct me if I'm wrong again, mga amo bakit hindi naka-itemize ito at nakikita sa screen? Di ba? Bakit nakatago pa rin? Naka-live nga yung talakayan, pero yung mga numero hindi po natin nakikita. Sila lang ang nakakakita. At ito pa ang isang problema dyan.
Paano kung may isang individual na maalam sa ganyang uri ng proseso at humingi ng kopya ng mga proyekto na ipatutupad? Halimbawa na sa DPWH, may isang nakakaalam dyan na gustong malaman kung ano-ano ang mga proyektong ano-ano mga proyekto ang nakalinya para sa 2026 na pupuntuhan ng DPWH. Hindi ba dapat merong listahan yan? At dapat madaling ma-access yan. Pero itong mga nakakaraang buwan, pagdating sa mga ganyang bagay, mga dokumento at ano-ano pa, parang may limitasyon yata, parang hindi natin pwedeng ma-access yung mga uri ng dokumento na yan. Kinakailangan mo pa yata ng permiso, ng pahintulot ng isang kongresista o ng isang politiko para makakuha ka ng mga listahan ng paglalaanan ng pondo na yan. At ang ibibigay ko ng halimbawa nga itong DPWH dahil yan pa lamang po ang tinatalakay sa mga panahon na to. Hindi ba? Parang mahirap kumuha. Di ba? Hihingi ka pa ng permiso o endorsement sa isang politiko para makuha mo na kumpleto ang ganyang uri ng dokumento. So, hindi natin nakikita mga amo. Kaya doon ko nasabi na parang itong 2026 national budget natin, parang wala ring ipinagkaiba dito sa 2025 budget natin. Akala ko napaghandaan ng Kamara ito at saka ng Senado, ng BICAM, na dapat kapag ka nag-umpisan yung kanilang pagtalakay sa budget, BICAM makikita natin sa screen natin yung mga igagasusan ng isang partikular na ahensya. Pagkaraan pa nito, nagpapaliwanag ngayon si Secretary Vince Dizon kung bakit kinakailangang ibalik itong tinapyas na pondo sa kanila. Hindi ba dapat ipaliwanag niya ng maayos, in detail? Hindi ba naka-itemize, nakikita kung bakit kinakailangan ibalik? At nung sinabi niya na maraming proyekto ang tatamaan pag hindi ito naibalik, bakit hindi niya ipakita? Di ba? Para malaman din natin kung dapat bang ponduhan yung mga proyekto na yan sa ngayon o taon. Kasi baka mamaya, marami na namang ghost project ang lumusog dyan. Hindi natin makita. Hindi ba? Madali. Baka mamaya makita nila itong video natin na ito. At sabihin nila, ikukuha kayo ng dokumento ng copy ng DPWH para malaman nyo kung ano-ano yung mga pupuntuhan. Buti nga sana kung ganun kadali. Hindi ba? Katulad na sinabi ko, yung mga ganyang uri ng dokumento, bagamat ayon sa batas, sa pagkakaintindi ko, iyan ay karapatan ng kahit na sinong mamamayan ng Pilipino na kumuha ng isang pampublikong dokumento nang walang antala, nang hindi ka maaantala. Pero parang binago yata ng Kongreso ngayon yan na kapag kukuha ka ng ganyang masiselang dokumento, bagamat karapatan mo naman at sinabi sa batas yan, nasa batas yan, mukhang may pangontra na ang mga magnanakaw na politiko na kinakailangan mo bang humingi ng ng letter of endorsement sa kanila para mabigyan ka ng access sa mga listahan na yan. At gaano ba tayo nakatitiyak na kung makakakuha man tayo ng access na ganyan? O ng permiso na yan. Yung mga listahan kayang ibibigay sa atin, kumpleto. O baka naman kung ano lang yung gusto nilang ipakita sa atin. Yan. Yan po yung ipinupunto ko kung bakit gusto ko na dapat kung ano yung ahensya na humihingi ng tao ng budget,
dapat nakikita natin sa screen yan kung kung magkano ang dapat na makuha nila para sa 2026 at saan-saan nila gagastusin yan at kung magkano. At kung magkano ang sum total ng pondo na ilalaan para sa kanila. DPWH pa lamang po ang tinatalakay pero mukhang medyo marami ng mga politiko sa magkabilang panig sa Senado at sa Kongreso ang nagtatala. Kaya syempre hindi nyo rin maiiwasang isipin ko na ito bang budget natin na to ay una, talaga bang malinis na at inaayos na? Ikalawa, matatapos ba sa oras? Ikatlo, bakit hindi natin makita? Bakit hindi nila i-itemize sa screen yung mga pagkakagastahan ng pondong hinihingi nila? Di ba? Maraming mga eksperto magsasabi, ganito yan, ganito yan. Hindi naman tayo eksperto. Pero nais nating makita. Makita man lang. Di ba sa screen? Sa screen natin, sa television man, o sa cellphone natin, habang nanonood tayo ng live conference nila, maipakita man lang sa screen natin, o naka-itemize man lang sa screen natin, yung mga proyekto na paglalaanan nila ng pera. Dahil pera natin yan eh. Hindi ko ba? Hindi lang pera ng mga politiko yan, pera po natin yan. Kaya may karapatan tayong malaman kung saan-saan gagamitin yan. Nasa ganun, masabi rin natin sa sarili natin, teka muna, iyan pala hindi naman masyadong importante, baka pwedeng sa susunod na taon na lang yan. Dito natin dalhin yan. Kasi importante dito yan. Bakit hindi nila gawin yun? Di ba? Parang niluloko na naman nila tayo, yun ang pakiramdam ko eh. Di ba? Dinadala lang nila tayo sa kunyari, parang concerned sila na, para may corruption dyan, bakit ganyan yan. Pero in reality, di ba? Hindi naman tayo nagpapaloko sa kanila. Alam natin sa Senado at sa Kongreso, may mga corrupt na opisyal dyan at lahat ng eksperto sinasabi, silang lahat ng mga politiko ngayon sa matataas na posisyon sa gobyerno ay isang malaking sindikato. Di ba? So dapat, bago pala pang nag-umpisa itong BICAM na to, na plano na nila kung paano nila ipapakita sa tao na totoong walang korupsyon na mangyayari dito sa 2026 national budget. Yun man lang sana, naka-itemize sa screen. Para na sa ganun, nakikita natin, hindi ba? Na sa ganun, kung nais natin bisitahin, kung nais natin sitahin, kung nagastos na ba, kung gumagana na ba yung mga proyektong ginastusan, madali nating masasabi, madali nating malalaman. Puro numero lang ang sinasabi nila, puro total lang. So, ang budget ng DPWH ay 5 to 600 billion, pero kulang pa ng 60 billion o 50 billion dahil may mga proyektong tatamaan. Ano yung mga tatamaan? Bakit hindi i-itemize? Pati yung kabuuan ng 2026 national budget ng DPWH, dapat nakikita natin. Hindi ba? Diyan pala magdududa na kayo eh. Akala ko planado itong sa ere o pagla-live nitong BICAM conference na to. At inisip ko na makikita ko sa screen ko yung mga pagkakagastahan ng mga ahensya ng gobyerno na nagpapa-approve ng budget. Bakit puro parang sum total lang ang inaano nila? Parang in general lang ang ginawa nila. Hindi ba? Parang ayaw nilang malaman ng tao kung saan dadalhin ang proyekto. Ang naririnig ko lang lalo na pagka ini-interview na yung mga politiko, yung mga mga cash assistance, yan ang binabanggit nilang pilit. Alam naman natin lahat, diyan ang proyekto na may pinakamadaling mangurakot sa cash assistance. Pero yun lang ang nababanggit nila. So, parang repeat lang ito ng 2025 national budget.
pinaganda lang nila, pinalabas lang nilang transparent. Pero ang totoo, wala tayong maintindihan. Siguro, yung mga expert na komentarista, baka kahit paano, kahit konti, may naiintindihan sila. Pero sigurado ako, mga amo, yung tanong ko, kung sila ay matino, yun din ang tanong nila. Bakit hindi naka-itemize para makita namin? O, hindi ho ba? Kasi pag kukuha ka ng kopya, siguradong hindi ka bibigyan. Bigyan ka man limitado, at sasabihin sa'yo, yun lang ang available. Hindi ho ba? Dapat makita natin kung saan talaga gagastusin. Ipaliwanag nila. Sa Region 1, ito ang gagastusin. O, ito pala ang gagastusin sa Region 1. Ipakita mo nga sa amin kung bakit naging ganyan ang total ng gagastusin sa Region 1. Ano-ano mga proyekto yan. Paki-itemize mo nga sa amin. Hindi ba dapat ganun para mas walang para pati yung mga nanonood, yung mga nag-o-observe ng mga pangkaraniwang tao, naiintindihan nila. Para na nakikita ko, niluloko lang nila tayo, hindi rin natin maintindihan. Kasimpleng bagay na dapat paghandaan ng BICAM, hindi nila nagawa. O sadyang ayaw nilang gawin. Diba? So, dito ko muna tatapusin ng video na to at patuloy po natin susubaybayan itong BICAM na to at titignan natin kung ano-ano pa makaganapan ang pwedeng mangyari at kung meron man, syempre kukommentman po namin. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.